All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik dito po sa Simply Tokis at ganun din po sa Tokis Birador, no? Paki-subscribe nyo na rin po yun at tulungan yung lumago ang ating channel na yun kasi tayo po ay nag-upload na ng video doon, mostly music videos patungkol sa politika at ganun din po tayo po ay nagla-live streaming, no? Paki-suporta po, no? Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. And may God bless our country and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin ng maiksi, mga kababayan, ito pong naganap na sesyon sa Senado na kung saan nagmukha naman tayong gago, no? Nanalo ba ang mga Duterte senators? At merong senador diyan ginamit pa ang pangalang Holy Spirit, no? Talagang gagamitin ang pangalan ng Diyos nang wala sa kapararakan. Nako, sige, gamitin mo nang gamitin yan, no? Baka ang makalaban mo na ang Diyos, no? Sana naman makarma ka dahil ang pinaggagawa nyo ay panloloko sa taong bayan. Okay, so ito pong session na ginanap dyan sa Senado, mga kababayan, ay para po manumpa bilang mga senator judges ang mga bugok na senator na ito na kinakampihan ang mandarambong mamamatay taong tokmol na vice presidente. Tatawagin ko na pong ganyan hanggat hindi po siya napapound not guilty. Pero malabo pa yan na malabo po yan na makombik kasi ang dami pong senator na kampi sa kanya, no? Alam nyo naman, their allegiance ay nasa mga dutae dahil sila po ba ay nakinabang sa yamang nakaw ng mga Duterte o nagtatanong lang po. So aside from that, no, nagsuot sila ng roba except doon sa tatlo, dapat yung tatlo hindi nyo na pinanumpa. Ayaw maging judge pero nanumpa pa rin sila. Ibig sabihin mga hypocrite. Nanumpa na magiging impartial pero alam nyo naman mga sinungaling, mga manloloko. Sino po ang niloloko nila? Unang-una mga sarili nila, tulad ni Amy Marcos, si Robin Padilla at si Cynthia Villar. Sila pong tatlo ang hindi nagsuot ng roba para maging judge, pero nanumpa po sila. Di po ba? Niloloko ninyo ang taong bayan. Piling ninyo nakaupo kayo sa inyong mga trono, no? You have the power, you have the money. So tignan ninyo ang ginagawa nyo sa taong bayan. Ipinagkaloob sa inyo ng taong bayan ang power na yan para protektahan ang konstitusyon. Ba't kayo pa ang unang umaatake, nagwawalang hiya sa konstitusyon? Biruin nyo, no? Ibinalik lamang nila sa Senado, sa Kamara de Representante itong article of impeachment. Kasi po, meron pong nagmotion dyan unang-una si Bato na isa pong talagang attack dog ng mga Duterte. Lagi niyang sinasabi, hindi naman po ako abogado. Wag mo nang gamitin yan, Bato. Alam naman naming hindi ka abogado pero ikaw ay isang abogago. No, talagang gusto niyong baliin ang konstitusyon. Naturingan ka pang former PM mayor, former PMP chief. You sworn an oath to defend the Constitution as a senator, but you are the one violating the Constitution. You are the one attacking the Constitution. Hindi nyo pinahalagahan ang highest law of the land, kundi ang ginawa ninyo ay sinunod ninyo ang sarili nyong mga Senate rules. So therefore, the Senate rules is more powerful than the Constitution. Ganun po ba? Nilalayo ni Bato na i-dismiss ang impeachment case. Anong karapatan mo para i-dismiss yan? Nasa konstitusyon ba yan? Niloloko nyo lamang ang taong bayan. Maliwanag po sa konstitusyon na walang sinabi doon na upon receiving the impeachment case,
from the House of Representatives, the Senate will outright find a way to dismiss it. Wala pong ganun eh. Ang sinabi po sa Constitution, the Senate shall forthwith proceed. At nandun naman din, kasunod nun, Section 3.6 of Article 11, the Senate has the sole power to try and decide all impeachment cases. Hindi po sinabing the Senate has the sole power to dismiss. Hindi po. Binabaliktad po ni Bato ang nasasaad sa Constitution at sasabihin niyang hindi siya abogado. Nagpapaka-abogado ka eh. Hindi ka nga abogado pero ang sabi mo, that's your legal opinion. Paano ka nagkaroon ng legality kung hindi ka abogado? You are not even a sworn a lawyer. 'Di ba? Wala po eh. Mga kababayan, talagang pangbabaluktot, pandaraya, panlilinlang sa kaisipan ng mga Pilipino. Ha? Ngayon, ang gusto niya dismiss o naman yan, ginawan ng paraan ni Cayetano. Akala nyo si Cayetano, bumoto nga yan ng proceed to impeachment. Yes siya, to proceed the impeachment. Pero tingnan ninyo, lumabas ang totoong kulay. Imbis na wag nyo nang dinggin, wag nyo nang katigan yung dismissal. No? Yan nyo na, ito nang napag-usapan natin eh. We already have approved yesterday that after taking the oath as judges, and then so be it. Wala na. Kaso si Cayetano nagbigay pa ng ibang paraan para lalo pong lumakas ang loob ni Bato na igiit ang sarili niya kagustuhan para po ma-dismiss ang impeachment case. Biruin mo, ikaw ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan ng dismissal. Pero yung amo mong pusit, ang sabi niya, o sige, para malinis ko ang pangalan ko, o diba? Nilalaro lang nila tayo, nililan lang tayo. Ganyan po ang gawain ng mga demonyo, mapaglinlang. Ha? Tandaan nyo mga kababayan, itong mga Duterte minions, nagkukunwaring hindi Duterte minions pero lumalabas po ang mga kulay. Di po ba? Tama, mali. Ha? So ano ang ginawa ni Cayetano? 3 option daw. To proceed, to remand, or to dismiss. Hindi nila dinismiss pero ni-remand nila. Ano pong ibig sabihin ng remand or remanded? Ibinalik po yung impeachment case doon sa originator, sa House of Representatives. Sabi nila kasi, ayusin ninyo, ipaliwanag nyo sa amin bakit ito ay hindi constitutionality infirm. Ibig sabihin, bakit nyo binabiolate yung phrase na isang impeachment case lang sa loob ng 1 taon? Bakit nyo inupuan yung 3 tapos yung pang-4 which commence on January, mali na yon. Kasi may 3 kayong nabinbin dyan na impeachment cases. O ngayon, niremand lang. Pero, isa pa rin yun na tinuturing na ni Bato na tagumpay. Natagumpay po kasi bakit? Bukas, wala na pong presentation of article of impeachment. Kundi nirepair na po yan sa Committee on Rules ng Senado. Okay, so nandun na yun yan. Nandun na sa Committee on Rules ng Senado yun. Wala nang presentation bukas. So, it is a delaying tactic. A delaying tactic that eventually, sabi nga ni Risa Hontiveros, unti-unti tayong tinitigpas. Unti-unti nilang pinapatay. Planado po yan ng mga Duterte senators. Yung mga nagsasabing mga senator dyan na pumayag to proceed with impeachment, wag po kayong paluloko. Tulad ni Bongo, o nagsalita din si Bongo. Diba? Si Cayetano, ay talagang ano yan. Patay na patay yan sa mga Duterte. Okay? So, sino pa yung mga bumoto ng yes to proceed to impeachment the other day and then kanina bumoto ng yes to remand, ibalik? O di na, paano niya ipoproceed? Binalik niya man po pala. Pero dyan, tinuturing po ni Bato na panalo sila. Nagwagi ang mga Duterte senators? O tignan natin. Nagwagi nga ba sila, mga kababayan? Sa opinion ko po, hindi. Dahil hindi naman outright na dismiss. Akala lang ni Bato, nagwagi na sila. Hindi nyo kayang pigilan yan. Ibasura nyo man yan sa Senado, tandaan ninyo, ang nagluklok sa inyo dyan na mamayang Pilipino, makikita nyo ang pwersa. Oo.
Kayo ang nagsimula nito. Kayo ang nagbigay ng gasolina sa apoy na naglalaglagab sa mga Pilipino. We want accountability, but the Duterte senators ayaw nila ng accountability sa kanilang tukmol na Vice Presidente kasi po malamang lahat po silang bumoto dyan ay nakinabang. Opo, wag nyo na pong pagkatiwalaan ang mga ito. Kung meron man dyan re-electionist sa 2028, markahan nyo na. They will not serve the Filipino people. They will only serve their mga kumpadres, kumares, political alliance. Wala po. Magaling lang sila pagdating sa kampanya. I will do this, I will do this. Pero pag nakaupo na, sino na kayo? Ang pagsisilbihan ay ang sarili, ang pamilya, ang kaibigan, kapartido. Baliwala po ang boses ng mamayang Pilipino. It's about time. We, the people, the Filipino people, yan po ang nasasaad sa preamble ng ating Constitution. We have the power. We only gave them the power. Now what they are doing, they become kings and queens. Walang pakialam. Bakit? Birds of the same feather. So, gawin na lang po ninyong legal ang pagnanakaw. Gawin na lang pong ninyong legal ang pagpatay ng kapwa Pilipino. Para wala na pong usapin na ito dahil binabaliwala naman ninyo, binabastos ninyo ang konstitusyon. Yun lang po yun. O now, itong si Bato, meron po siyang post dyan. Tuwang-tuwa po siya. Dahil hindi po natuloy, hindi matutuloy ang pagbasa ng article of impeachment at hindi sila makokombin pa, pag-uusapan na yang impeachment trial kay Pusit. Baliwala na po yung schedule na ginawa ni Escudero. Talaga po ito, plenano talaga lang itapon ito Binabanduzol tayo, binuswak po talaga ni Escudero. Mga hunyango po yan. Pumayag siya, bumoto rin siya ng proceed to impeachment, pero bumoto rin siya ng remand. Ibalik sa House of Representatives. Ganyan po tayo ginagago ng 20, hindi lang 18 po sila. 18 senador na mga gago. Now, si Bato tuwang-tuwa, 'di ba? Sabi niya pa doon sa speech niya, I am always guided by the Holy Spirit. Mahiya ka naman, Bato. Nasaan ang pruweba mo na ginaid ka ng Holy Spirit? Sabi niya, I am always guided by the Holy Spirit. O para kang si Kiboloy, Gamit na gamit ninyo ang pangalan ng Diyos, gamit na gamit ninyo ang mga spiritual being pagdating sa katarantaduhan ninyo, sa pagtatakip ninyo sa katotohanan. Blasphemy mo ang Holy Spirit. Why? Unang-una, nagsisinungaling ka. Unang-una, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Paano ka ginaid ng Holy Spirit? You blasphemy the Holy Spirit. Sana naman, sa pag-blasphemy mo sa Holy Spirit, balang araw tamaan ka ng karma o galit ng Holy Spirit. The Holy Spirit will not tell a lie. The Holy Spirit will not side with the evildoers like your amo that you are protecting. You are protecting and a kanudler of evildoers. Tapos sasabihin mo, you are always guided by the Holy Spirit. Di sana kung ginaguide ka ng Holy Spirit, the Holy Spirit will tell you the truth will set us free. Bato, alam mo ba yon? The truth will set us free. Even your among tokmol na Vice Presidente will tell that. Sinabi niya na yan Prepared na ang aking mga defense team. Malakas ang aking defense team. Gusto kong malinis ang pangalan ko, pero ikaw Bato, anong ginagawa nyo? Hinaharang ninyo. Galit na galit pa kayo. Piling ninyo kayo ang batas. Piling ni Bato nanalo na siya dahil he was guided by the Holy Spirit. Pambihira mga kababayan. Ang laking panlilin lang, parang si Kiboloy lang. Mga birds of the feather talaga kayo. Your father is a liar from the very beginning. Yan po kayo, Mga demonyo kayo, gamit pa kayo ng mga salitang Diyos, Holy Spirit. Sa bagay, si Satanas gumamit din yan para makapangling lang, makapagsinungaling sa mga tao. Bato,
hindi ka pa nananalo. Maski na manalo kayo dyan, tignan ninyo ang sigaw ng taong bayan. Accountability. Ituloy ang impeachment. Pag hindi nyo gawin yan, taong bayan na ang sisingil sa inyo. O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.